Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC o Global Leadership Center at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Maraming salamat sa inyong mensahe. Handa na po ba kayo sa una nating katanungan? Handa na ako, Jewel in the Palace. Ay, Jewel in CCF. Okay. So, para sa ating unang katanungan, para sa mga taong naghihirap sa buhay, hindi sapat ang panggasto sa araw-araw at nahihirapan makahanap ng trabaho, paano natin mababahagi sa kanila o maipapaunawa na ang Diyos ang magpupuno ng kanilang mga pangangailangan? Magandang tanong yan dahil alam ko marami sa mga kababayan po natin, kahit nasaan sa mundo, kahit nasa ibang bansa na sila, malaking problema pa rin yung probisyon, yung pangangailangan nila. Tatandaan ho natin na parte ng tinurong pagdarasal ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 6, sa verse 11 sinabi doon, "Give us this day our daily bread." Sa halimbawa ng dasal ng Panginoong Hesukristo, hindi niya pinagdasal na ibigay mo sa akin ang lahat ng tinapay sa buong mundo or punuin mo ang ref namin ng mga pagkain. Ang hinihingi sa kanya ay yung pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay nagtuturo sa atin po mga kapatid na enough ang tugon ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga dasal. At kung tayo po ay nagkukulang, kinakapos tayo sa provision, no? Pwede tayong lumapit sa Kanya at sabihin, tanungin, Panginoon, mayroon po bang akong ginagawa sa aking buhay na hindi ko na ma-manage ng maayos yung aking finances? Tulungan po ninyo akong mas maging wais sa paggamit ng mga sinusupply mo sa akin. At Lord, tulungan mo ako, tulungan mo kami na maging good stewards sa mga blessings mo. At pag ginawa ho natin yon, mas magiging matino ang ating pag-i-interact doon sa blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. So, magtiwala ho kayo that the Lord will provide. Pero kailangan ang pananampalataya natin, buong-buo pa rin sa Kanya, dumating man o hindi ang arawang tinapay. Maraming salamat at para naman po sa ating pangalawang katanungan, minsan kahit napapaligiran tayo ng kapamilya o kaibigan, nararamdaman pa rin natin ang pag-iisa o pagkalumbay. Sa Psalm 145, sinabi na the Lord is near to all who call on Him. Paano natin ito maranasan o magiging totoo sa mga panahon ng ating pag-iisa o pagkalumbay? Ayan, pag tayo po ay nalulumbay, nalulugmok sa lungkot, nag-iisa, tatandaan po natin na pinangako ng Panginoon na tayo ay sasamahan niya. No? So yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi lamang po 'yun nasusukat sa kung kailan tayo masaya. Minsan sa mga panahon po na tayo nalulungkot o nabibigatan sa problema ng buhay, pikit nyo lamang po yung inyong mga mata at sabihin, Panginoon, alam kong kasama kita. Tulungan mo ako ngayon. At hindi man po mawala agad-agad yung kalungkutan, hindi man po mawala kaagad yung problema. Ang isa pong nadudulot nito pag lumapit tayo sa Kanya, kasi sinabi sa salita ng Diyos draw near to me and I will draw near to you. Diba, magtatagpo kayo, kakatagpuin ka niya. At doon sa pagtatagpong yun ang mag-a-assure sa'yo na kahit maraming problema sa buhay, sumandal ka sa Kanya dahil hawak niya ang buhay mo. Maraming salamat po. Truly, God is our comfort. Okay, so para sa ating huling katanungan, sa kabila ng pagiging busy natin sa buhay at sa halo-halong problema, ano ang mga praktikal na paraan para manatili tayong malapit sa Panginoon at sumamba sa Kanya? Kailangan yung priority natin, Jewel, ay hindi lang yung ating mga pansariling pangangailangan o yung ating mga pangarap sa buhay. Prioridad pa rin po, mga kapatid, na buo ang ating relasyon sa Panginoon. So uunahin po ninyong titignan kung ang puso ko ba ay tamang-tamang nakatugon at nakatuon sa aking Panginoon. Siya ba ang Diyos na tinatawag mo? Siya ba ang iyong tagapagligtas? Doon nag-uumpisa yon. Ngayon sa araw-araw mong buhay, kahit marami kang problema, kaya mong sumamba, kaya mong magbigay ng papurit pasasalamat sa Kanya kasi yung Kanyang presensya pa lamang ay higit na sagot na. Ito ay parang malaking answered prayer na yon na kasama mo si Lord every day. At doon po nag-uumpisa ang buhay na talagang nakasuko sa Kanya. At sana maging ganyan po ang ating buhay. Maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago tayo magtapos,
Para sa lahat ng mga kabataan at mga may puso para sa kabataan, rise up and answer his call. Maging bahagi ng MOVE Conference at tumugon sa pagiging instrumento ng pagbabago. Sumali sa amin sa MOVE Campus Conference ngayong June 5 to 7, tuklasin ang iyong calling, maging saksi sa kanyang kapangyarihan at lumago sa pananampalataya. Huwag kalimutan ang iyong mga ticket. Pwedeng makakuha ng ticket sa halagang 1,000 pesos sa kahit anong CCF satellite or online sa moveconference.org.ph. Ito po ang CCF Sunday Fast Track. God bless!